siguro, medyo ano natin, panalangin lang natin at tama po ang approach natin mas ating pong bigyan ng ano tinatawag yung kapamigatan at responsibilidad at ang ating pagalitan, mga pastor ng Seventh-day Adventist. Oo, Kasi nakaka-relate ako dyan. nakaka-relate, sige nga pastor, ba't mo nasabi nakaka-relate ka? Kasi nga, nung kag-graduate ko, ay marami akong daladalang knowledge, sariwa pa, fresh Wow, graduate nga, mainit no? ka pa noon. Mainit pa. At Mainit-init pa. very ardent ako. I'm very ardent. Kasabay ko rin yung pag-aaral na continuing na pag-aaral, pagbabasa ng mga kasulatan. At isa nga sa nakahumalingan ko yung mga sulat ni Ellen G. White. Hanggang may mga nasilip na ako, pero palala siya ng palala. Ngayon, nung palala na siya ng palala, isinasantabi ko na yung mga pahayag na questionable sa aking paningin. Pati yung mga nasa Sabbath School lesson na mga pahayag na hindi ko talaga sinasang-ayunan. Ngayon, hanggang sa, in short, isa-shortcut ko na, nagpasya akong mag-aral pa ng another masteral degree. Mas nakumpirma ko eh. Ngayon, mas lalo akong nag-iingat. Yung pag-iingat ko noon, nadagdagan. Ayun pala, natuklasan ko rin na marami rin pareho kong nag-iingat. Marami rin yung mga classmates ko na may mga pangalan rin, popular din, na kumbaga iniidolo na nga ng mga distrito. Yung mga pastors na yon dahil sa sila'y matunog, may pangalan, kilala na magaling, maayos, matalino, mabait, nag-iingat din sila. Pare-pareho kaming nag-iingat ng mga pinag-iingatan namin. Hindi ito akusasyon, pero ito paglalahad ng experience. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila to protect their dignity, reputation. Sila ay nag-iingat dahil alam na rin nila na may diferensya. May problema din dito sa doktrina. Kaya lang, ang pasya ay pilit namin na nililikha yung pong gospel approach doon sa mga kapatiran. Kaya marami diyan nagkakahilig ng ganda ng sermon. Doon namin binabawi yung sining ng pananalita, yung art ba. Meron ding mga talento kami minsan tulad ng pag-aawit. Kumbaga, nagagamit yun pati sa serenading eh. Di ba? Kantahan ka ba naman ng sa pinto ng puso, naroon si Jesus. Di ba? Kakantahan ka ng gano'n. Siyempre, Jesus yun eh. Kaya, okay. Tila aakma. Pero the truth of the matter, Pastor Ron, meron kaming hindi pa nasosolve. Meron kaming daladala. Yung mga sinasabi ko ng ng mga kapareho ko noon, meron kaming hindi nare-resolve within, yon, yung pungkwan, katotohanan na bitbit namin na hindi naman totoo na propetisa si Ellen White at hindi rin siya totoo sa kanyang mga sinasabi na mga pangitain. Bitbit din namin yung agam-agam kung ipagpapatuloy pa namin yung pagtuturo ng mga mahalagang doktrina ng Seventh-day Adventist. But ewan namin, ang aming pinapahalagahan na lamang noon ay ma-maintain namin yung aming ikabubuhay sa aming pamilya. Yung aming sweldo. At tuloy, wala na kaming dapat pang banggitin sa mga pinapaniwalaan naming hindi tama. Pero alam nyo, Pastor Ron, mahirap pong mabuhay sa pagbabalat kayo. Mahirap yung nagpre-pretension. Darating yung point na makokonsensya ka, sasabihin mo sa sarili mo, anong ginagawa ko rito? Kung totoo ba ako sa aking pagiging pastor? Bakit nasa lokasyon ako na hindi tama? Anong kinakailangan kong gawin para maging kalugod-lugod ang Diyos sa akin na yamang nalalaman ko na ang magaling ay kunin ang mga kaluluwa at ilocate siya sa tamang lokasyon.
Amen. Ano ba ang mahalaga? Yung bang aking art, yung aking talento, yung aking galing, o yung lokasyon ng mga kaluluwa? And you know, I am very exact with my word and I'm very certain with it, Pastor Ron. Para sa mga mahal kong mga kasama dati na mga pastor, na ito sana ang maging nating uh, ikakokonsensya. Kumbaga, makonsensya tayo. Dahil may panahon pa naman tayong ah, at umalis, umaligwas dyan at umalis. Pwede naman tayong mabuhay kahit wala tayong sweldo na gaya ng ganyan. Meron pang pagkakataon para sa mga medyo natanda na rin pareho ko, meron pang panahon, mga panyero ko. Amen. Mahal ko kayo kaya ako sinasabi ito. Sige. At Para di sa ba akin, nakausapin mo sila ngayon. nakatandaan nyo, iniyakan nyo nga ako, yung ilan dyan. Di ba nung nagpaalam ako, iniyakan nyo ako, may mga tumawag dyan, kumagulgul pa ng iyak. Yung mga ibang sabi nila wala na kayong manong, wala na kayong kasama na Kuya Leonard. Di ba? Iniyakan nyo ako. Pero kung gaano kayo nahagulgol, ako naman umiiyak din para sa inyong mga kaluluwa. Ako'y nahabag sa inyo magpahanggang ngayon. Kung paano kayo tila nahabag sa akin dahil sa pinapaniwalaan yung Oo nga. nandyan ang tama at nananatili kayo dyan, ina-activate ko yung inyong kamalayan. Alam nyo naman na hindi dyan yung tamang-tama. Ko-consider ko na yung sinasabi nyong tama siguro. Tama dahil nakakasweldo kayo. Tama dahil nabubuhay kayo sa masasabing marangal naman kasi ang profesyon na yan, okay naman at marangal. Tama dahil paminsan-minsan o madalas sabihin na natin, kayo ay nakapapanalangin ng mga tao. Yung mga part na yon, kino-consider kong tama. Pero hindi ba kayo masaya kapag dumako kayo sa tamang-tama? Hindi lang doon sa salitang tama kasi pag nabahiran din yan ng maling doktrina, useless din yung kapaguran nyo. Kasi saan mapupunta yung mga kaluluwa? Hindi ba kayo nanghihinayang? Pinanalangin nyo sila? Oo nga, no? O naiyak pa nga dahil ipinatalastas nyo si Jesus Christ sa kanila. Pero sa bandang huli at the end of the day, mailolocate nyo sila kay Ellen G. White na false prophet. Hindi ba kayo nanghinayang sa mga iginagawad nyong effort? Meron na kayong meron na kayong prerogative na maayos. Kumbaga, Pastor, yung kaalaman nila na mali talaga si Ellen White, kaya lang kino-cover up nila. Dapat mag-guilty na sila doon. Dapat mag-guilty sila doon. Kasi ginagamit nila ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pinagtatakpan nila yung mali para lang sa pakinabang panglupa. Ang tanong sa kanila, pag namatay ka ngayon, kaibigang pastor dyan, na alam mo ba lang mali yan, willing ka ba pupunta sa impyerno? Yun yung problema ron At alam mo, Pastor Ron, the end justifies the means. The end always justifies the means. Hindi po pwedeng yung inyong means, Ellen G. White, tapos nasa organisasyon kayo, tapos bandang huli, maayos ang kalalagyan at maayos ang future ng mga nandyan. Hindi pwede yun Sa Panginoon, hindi po pwede. Ang sabi nga kanina, walang malinis na ililitaw buhat sa marumi. O, di ba? Sayang naman yung mga effort nila. Amen. Pagod yan nakakapagod Alam mo, Pastor, ngayon ko naintindihan ang purpose mo at purpose ni Lord sa buhay mo. But timely ang pag-alis mo sa Adventist at ngayon naglilingkod ka pa rin. Alam mo kung bakit? Para ikaw ang maging matibay na patotoo ng ating Panginoon para dun sa mga pastor na nagpapatuloy pa rin sa mali dyan sa Seventh-day Adventist. Makita sa buhay mo na pag umalis pala ako, matutulad din ako kay pastor, hindi rin ako pababayaan ng Panginoon. Kita mo ang ilan anak nyo, may pamilya kayo, pero you're surviving, di ba? Hindi kaya sana maisip ng mga pastor ng Adventist, Seventh-day Adventist, na no? Kasi ang kinatatakot lang ng mga pastor dyan, kaya sila ayaw umalis, baka maghirap sila, hindi na mabili gusto nila, wala na silang mga bagong kotse, walang pera. Sa lupa lang yan, kaibigang pastor. Isasakripisyo. Saka ito pa, idadamay mo pa ba yung pamilya mo, na asawa mo at mga anak mo, sa impyerno kasama mo?
Dahil ang pinapakain mo sila galing sa pandaraya mo. O, di ba? Papayag ka Correct. ba dyan, pastor? Asan ang karangalan mo dyan? Pastor ng Sabadista. Na, sasabihin mo, okay na ako dito, kahit alam ko mali, kailangan trabaho. Pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa kasinungalingan mo, panuloko mo, ba't yun naaatim mo? So, Tama. eto ngayon si Pastor Balberan. Kagaya niya siya, baka nga masigit pa siya sa inyo. Pero nanindigan siya katotohanan. Pinabayaan at inalaw ni Panginoon, ng Panginoon nating Diyos na mangyari sa buhay ni Pastor Balberan ito para ipakita sa inyo na ang tunay ni Diyos, pag kayo nanindigan sa Kanya, hindi niya kayo pababayaan kagaya na nakikita niyo kay Pastor Balberan ngayon. Purihin ang Panginoon, Pastor. Diba? Ganon din Napapaaral po. mo anak mo, ganon, diba? Opo. Ganon din po yung At panay. least ngayon, maluwag sa loob nyo, maglingkod, di kayo, yung pinapakain sa pamilya nyo, hindi galing sa kasinungalingan, hindi galing sa panloloko, sa mga Adventist. Kesa naman, andun kayo sa Adventist, pinapakain mo sa anak mo, pinapaaral mo, puro galing sa corruption. O, di ba? Diba? Oo. Tsaka, Pastor Konsensya Ron, naman kayo, mga pastor ng Sabadista. pag lumabas ka pala sa 7-day bilang pastor, matutuklasan mo na marami kang papastoran sa labas ng 7-day Adventist na mga kapastor-pastor. Yung pong mga tupa na naligtaan mo nung nandun ka sa loob ng 7-day Adventist. Oo nga. Yung mga hindi mo pinapansin, sa halip, Tama. ginajudge mo sila, sinasabi mong hindi sila maliligtas. Yung mga yon, matutuklasan mong nangangailangan sila ng pastor. Paano ko nasabi yan? Kasi sa aking karanasan, buhat nung lumabas ako magiging 7-day Adventist na pastor, ay ipinagkaloob yung opportunity ng Panginoon sa akin, pinagkaloob niya na ako'y makapanalangin sa mga taong kahabag-habag, yung mga taong hindi ko man lamang napag-isipang ipanalangin noon, yung mga nasa palengkehan, yung mga nakita, nasa lansangan, yung mga taong dagli ang dumadaan, yung mga taong para bang hindi ko pinaglalaanan ng oras noon. Nakukuha ko ng kausapin, nakukuha ko ng panalangin sila, at nakikita ko na kailangan nila ang pastor. Di ba? Nung pastor tayo ng 7-day Adventist. Wala naman kayong sweldo. Wala naman tayong sweldo doon. Wala kami sweldo. Kahit dito, wala tayong sweldo dito. Ngayon maluwag sa loob nyo, no? Masaya, di ba? Oo. Napakasaya. Kasi you are not motivated by money, by fame, at saka material things. Di kagaya ng Adventist kayo. Mga Adventist ngayon, ganyan din, mga pastor. Material things, money, pakinabang, benefits. Correct. Saka, yung ating prinsipyo naman, Pastor, pinapastoran din natin ang mga 7-day Adventist nang hindi nila nalalaman ngayon. Kaya wag niyong sabihin na kami ni Pastor Ron ay namamastor sa inyo sa aming sariling katayuan, labas sa inyong institusyon. Itinuturing po namin na pinapastoran po namin kayo. Amen. Yung mga 7-day Adventist. Amen. Dahil yung ginagawa naming mga broadcasting na ganito, yung effort ni Pastor Ron sa kanyang mga lahad sa artikulo, yung po kanyang mga patotoo, yung maaming ginagawa sa araw-araw halos. Amen. Yun po ay uri ng pamamastor namin. Amen. Including sa 7-day Adventist particular. Including. Kaya kung may pagkakataon lang na humiling kayo sa amin, na ipanalangin namin kayo sa inyong pamamahay, huwag kayong mahiya. Nasasabi ko ito, Pastor Ron, kasi maraming mga itinanim ang mga kasama kong mga pastor sa damdamin. Ito pag masama, itinanim nila sa damdamin ng maraming mga 7-day Adventist na ako'y kadirihan, tayo ay itakwil, itaboy, na para bang tayo po ay mga huwag makakausap na mga tao, na mga parang most wanted criminal. Ang amin pong panawagan sa inyo mga membro, at ganoon na rin sa mga pastor, masama ho yan, huwag niyong gawin yan. Ang Panginoong Diyos ay bukas ang kanyang mga mata sa inyong mga pinaggagawang kwentong walang kabuluhan. At kayo pong mga pastor, at ganoon na rin ang mga membro, itinuturing naming pinapastoran po namin, hindi dahil sa kami nagmamataas, kundi dala-dala namin ang aming pong taos-pusong hangarin, ang bukal at dalisay na hangarin sa aming puso, na kayo po ay ipanalangin. At kung may pagkakataon nga kami, at kung gugustuhin ninyo at open kayo, is
kami po'y makakausap nyo maluwag sa aming pagbabible study. At kung i-open nyo lang yung mga churches nyo sa amin para kami po ay tumayo upang maging patotoo, bakit nga ba hindi? Pero syempre hindi nyo gagawin yan. Pero ang kahilingan namin, ang kahilingan namin sa inyo ay magi kayong dalos na maniwala sa mga ikinekwento sa inyo na uudyok na kami ay kagalitan ninyo, kamuhian ninyo, yun po ay gawa ng dyablo. Amen. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, mga membro ng Seventh-day Adventist, huwag kayong padaya sa mga pastor ninyo na nagsasabi na kami po ay dapat na iwasan, kamuhian, i-block, at huwag pansinin, huwag i-entertain. Yung mga ganyang panunugsog, yan po ay espiritu ng devil. Hindi po yan gagawin ng mga taong merong espiritu ng Panginoon. Sa katunayan nga, ang hangad namin talaga ay maipalaganap lamang ang ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. So yun lang po, Pastor Ron. Amen. Ang gandang testimony mo, Panawagan Pastor. natin. Opo.